May nagaganap na pag-aaklas sa loob ng hukbong Ruso ngayon. At si Putin mismo ang kanilang pinupuntirya. Ang mga komandante ng Russia na lumalaban para kay Putin hanggang noong nakaraang taon ay gumagawa na ngayon ng mga video at diretsang nagsasabing ayaw na nilang mamatay sa mga delikadong misyon para sa kanya. Gusto nilang itigil niya ang digmaan o babaliktarin nila ang baril at magmamartsa sa Moscow. Ngayon, kung parang pamilyar na pamilyar sa'yo yan, hindi ka nababaliw. Napanood natin mismo ang eksaktong pangyayaring ito 2 taon na ang nakalipas nang may isang lalaki na ang pangalan ay Yevgeny Prigozhin na halos pareho ang sinabi at talagang nagmarsa papuntang Moscow. Sigurado akong may ilan sa inyo na naalala kung paano ito natapos. Ngayon, inuulit ang tanong. Ito na ba ang bitak na sisira sa makinarya ng digmaan ni Putin? O usap-usapan lang? Magiging diretso ako sa inyo. 2 linggo na mula nang makita ko ang isang leak na ulat. Pero hindi ko ito tinalakay dito dahil parang wishful thinking lang. Ayun sa ulat, nauna nitong nabanggit ang pag-aaklas 5 araw bago ito nangyari. Sa huli, susubukan nating sagutin ang tanong ng lahat. Pero simulan natin sa umpisa. Pakinggan ninyo ang clip na inilatala ng komandanteng Ruso kamakailan. Ika-25 ng Hunyo. Hunyo 25, 2026. Ngayon, may dumalaw na kinatawan ng mga lingkod bayan. Kahapon, nakipagkita ako sa mga kinatawan ng matataas na opisyal mula sa kagawaran ng tanggulan at mga ahensya ng seguridad. At naghatin sila ng mensahe kay Vladimir Vladimirovich Putin na kung hindi niya ako papayagang makapanayam sa live na telebisyon kung saan sasabihin ko ang buong katotohanan tungkol sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Sa ngayon, 12-dosenang, daan-daan, libu-libong mga sundalo natin ang nakakulong sa mga piitan, pinarurusahan ng kanilang mga kumander. Sila ay nabubulok, tinotorture ng kanilang. Sila ay nakaupo roon at nabubulok, isinasa ilalim sa torture at karahasan ng tinatawag na Gestapo. Nandun sila dahil tumanggi silang sundin ang mga hangal at mapanirang utos. Nandun sila dahil tumanggi silang isuko ang kanilang mga pinansyal na ari-arian at sa huli, sila ay pinapatay. Idineklarang nawawala. Sila ay winawasa, ginagawa nilang palaboy ang mga nawawalang tao. Vladimir Vladimirovich. Pakitandaan po ito. Anyayahan mo akong magpulong. Maaring malala ang mga kahihinatnan. Kung sa malapit na hinaharap ay hindi ako makarating sa Kremlin at magsalita ng live sa tabi mo, ang hukbo ay itutok ang kanilang mga sandata laban sa Kremlin. Ipinapasa ko lang ang mensahe. Iyon lang. Sabihin mo, hindi ba parang si Prigozhin yon? Sinabi rin niya yon at pinangunahan ang grupo ng mga armadong tao ng 15 o 1,500 kilometro papuntang Moscow. 2 buwan matapos ang kudeta niya. Patay na siya. Kaya sa video na ito, gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng militar ng Russia ngayon. Bakit may lumabas na ulat 2 linggo na ang nakalipas na nagbigay babala tungkol sa mutiny na ito? At ano ang tugon ng Kremlin? Pagkatapos, aalamin natin ang totoong nangyari sa opisyal ng Russia na nag-record ng video. Ako si Sam at ito ang Business Basics. Magsimula tayo sa lalaking nasa likod ng video na nagpasimula ng lahat. Para maintindihan kung bakit delikado ang apelang iyon kay Putin, kailangan din nating malaman kung sino siya. Bakit siya nagsasalita ng lantaran? Ang pangalan niya ay Alexander Lunin. Dating opisyal siya ng Russia na hanggang noong nakaraang taon ay namuno sa voluntaryong batalyon para kay Putin sa Ukraine. May mga tauhan siyang sumunod at naglingkod sa kanya at posibleng nirerespeto pa rin siya ngayon. Mahalaga ito dahil ayon sa kanya sa isang panayam, ang inilabas niyang video ay hindi lang personal na reklamo. Sa panayam sa Russian media, matapos mag-viral ang video, sinabi ni Lunin na lumapit sa kanya ang mga matataas na opisyal ng depensa ng Russia bago niya gawin ang video at humingi ng tulong. Lumapit sila sa kanya para hilingin na siya ang mag-record ng video na ito dahil gusto nilang siya ang maging muka ng panawagan na hindi nila kayang gawin mismo. Sinabi ng mga opisyal ng depensa na sawang-sawa na sila sa kung paano pinapatakbo ang digmaan gamit ang taktika ng meat grinder sa unahan ng labanan at sa kakulangan ng supply na natatanggap ng mga sundalo sa unahan. Gusto nilang maramdaman ni Putin ang presyon
Kaya kailangan nila ng kilalang tao sa labas ng pamunuan para magbigay nito. Unang ipinost ang video sa Instagram, saka in-upload muli sa Telegram at iba pang social media kung saan kumukuha ng balita ang mga Ruso. Pero ang orihinal na video pa lang ay may higit sa 10 milyong views at may higit kalahating milyong likes. Malamang na umabot sa 50 milyong tao ang kabuuang exposure dahil sa mga repost at nakakabaliw yun. Ngayon, syempre, ibig sabihin nito ay napilitan ng Kremlin na magbigay ng pahayag tungkol dito. Lumaki ng husto ang kwento, kaya hindi na nila ito pwedeng baliwalain at nagsimula ng magtanong ang mga tao. Kaya ang Kremlin ay talagang nagbigay ng tugon tungkol dito. Pero bago tayo pumunta sa kanilang sagot, gusto ko munang ipakita sa inyo na ang video na ito ay nagdudulot ng sunod-sunod na epekto. May mga kasunod pa itong epekto. May iba ng hayagang sumusuporta sa taong ito. Tingnan ninyo ang clip na ito kung saan maraming sundalong Ruso na bahagi ng isang batalyon ang sumusuporta ngayon sa apela na ipinost ni Alexander at ginagawa nila ito ng hayagan. Panurin ninyo. Mga kababayan, kami mga sundalong Ruso ay nakikiisa kay Alexander Lunin at mahigpit naming ipinapahayag na ang apoy na ito ay hindi na mapapatay. Iginigit namin ang direktang linya kina Alexander at Putin at ang katotohanan. Kung hindi, itutok namin ang armas sa mga nananakit sa aming mga sundalo. Salamat. Malinaw na lumalaki ito. Bago natin talakayin ang tugon ng Kremlin, ipapakita ko muna ang ulat na binanggit ko sa simula ng video. Lumabas ang ulat tungkol dito 2 linggo na ang nakalipas. Pero sa kasamaang palad, nagpasya ako na hindi natin dapat talakayin iyon sa channel na ito. Dahil para sa akin, noong panahong yon, parang puro pag-asa lang yon. Pero heto, ang ulat na yon. Ang General Staff ng Rusya ay nasa bingit na. Ayon sa ulat, malapit nang maghayagang maghimagsik ang pamunuan ng militar ng Rusya dahil inilihis ng Kremlin ang supply ng gasolina mula frontline papuntang Moscow. Kaunti lang daw ang simpatiya ng matataas na opisyal sa kabisera na ngayon ay nangangamba sa kakulangan ng gasolina, mahabang pila at pampublikong takot matapos ang pag-atake sa oil refinery. Batay sa mga ulat, naniniwala ang General Staff na inuuna muli ang Moscow kaysa sa kapakanan ng mga sundalo. Kailangan ng kabisera ng gasolina para magmuhang normal ang lahat. Habang militar ay nangangailangan ng diesel para sa armored sasakyan, paghahatid ng bala at pagbawi ng nasirang kagamitan. May ilang pinuno ng departamente ang nagsabi kay Gerasimov na hindi posible ang seryosong opensiba kung kulang sa supply ng fuel. Mahalagang tandaan ang kasabihan ni General Pershing. Ang impanterya ang nananalo sa labanan, pero ang lohistika ang nananalo sa digmaan. Sa tingin ko, alam ng mga general ng Russia ang kasabihang yon. Kaya kinakausap nila ang leader ng militar ng Russia. At sa tingin ko, ilan sa mga general na yon ay lumapit sa kanilang pinuno dahil siya mismo ang nagsabi na ginawa niya ang apelang yon matapos siyang lapitan ng mga tao mula sa Departamento ng Depensa at ipakita sa kanya ang lahat ng ebidensya. Pag-uusapan natin ang ebidensya mamaya sa video. Pero tapusin muna natin ang ulat na ito. Kung magtipid ng gasolina ang mga tangke, infantry fighting vehicles at eroplano para sa Moscow, maaaring bumalik ang bigat ng opensiba sa infantry units na magdudulot ng mas maraming nasawi. Dahil dito, tumitindi raw ang tensyon sa pagitan ng gobyerno at general staff, kaya mas mahirap itong kontrolin. Alam mo ba kung ano ang susunod? Lumabas ang ulat na ito kamakailan lang at nakikita natin itong nangyayari sa harap ng publiko ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang tugon ng Kremlin dahil dalawa talaga ang naging tugon nila. Ang unang tugon ay pampublikong pahayag. Pero may ikalawang tugon na nangyari sa likod ng eksena na di tinalakay ng Kremlin, ngunit lumalabas ito sa mga ulat mula sa mga taga-suporta ni lalaki. Kaya talakayin natin ang parehong tugon. Simula syempre sa pampublikong tugon. Pakinggan natin ang sagot ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov nang tanungin siya tungkol sa clip na ito. Sinabihan kayo tungkol sa apela, pero hindi pa namin ito nababasa kaya hindi muna ako magsasalita. Sa mga sinabi mo, may ilang kakaibang pahayag. Kailangan muna naming basahin ito. Ngayon, mukhang napaka-professional ito. Alam mo, kalmado siya. Sa madaling salita, sinabi niya na, "Teka, hindi pa namin alam kung tungkol saan ito. Susuriin muna namin at saka kami magbibigay ng sagot." Sa kasamaang palad, sa likod ng eksena, walang katahimikan. Bago sagutin, gusto ko munang balikan kung paano tinugunan ng Kremlin ang huling gumawa ng ganitong apela
si Yevgeny Prigozhin. Balikan natin ng ilang memes na nagbubuod ng mga nangyari. Alam nyo na ang patakaran dito. Pindutin ang subscribe button kung nagustuhan nyo ang memes. Simulan na. Ang unang meme ay peking artikulo ni Vicky Hao na may pamagat, 15 tips para sa magandang sahod. Una, magbanta ng kudeta sa pagmamaneho ng 1,500 kilometer papunta sa opisina ng boss, kasama ang libu-libong sundalo, sasakyan, tangke, at gamit. Hindi naging maganda para kay Prigozhin, pero okay na ideya kung gusto nyo ng karera. Lipat na tayo sa pangalawang meme. 2 buwan matapos ang kudeta, si Prigozhin ay lumilipad gamit ang pribadong helicopter sa Russia nang may napansing papalapit sa kanyang jet. Hindi rin naging maganda ang kinalabasan nun para kay Prigozhin. Ang huling meme ang paborito ko. Makikita si Putin na nanonood ng footage kung sinong pumatay kay Prigozhin at nalaman niyang siya pala yun. I-comment na nyo kung alin ang paborito nyo. Tapos balik tayo sa seryosong usapan. Tignan natin paano tumugon ng Kremlin sa kaguluhang ito sa likod ng eksena. May ulat na 11 araw nang nakakulong si Lunin at hinalugog ng mga awtoridad ng Russia ang kanyang bahay. Pagkatapos, naglabas din mismo si Lunin ng isa pang video kung saan sinasabi niya na, "Hey, hindi siya nagre-rebelde laban sa bansa." Sabi niya, dapat tratuhin ng mas maayos ang hukbo at nilalapit lang niya ito kay Commander-in-Chief Vladimir Putin. Hindi niya layunin magdulot ng rebelyon. Sa tingin ko, maiisip mo na kung ano ang nangyari sa likod ng mga pangyayari kaya siya naglabas ng panibagong video ilang araw lang matapos ang orihinal niyang video. Hula ko, nakatanggap siya ng matinding babala mula sa Kremlin na, "Uy, gravity! Napakadelikado niyan sa Russia, lalo na kung nagsasalita ka laban kay Putin." Kaya siguradong nagbago siya ng isip. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi lang ito ang tanging problema na kinakaharap ni Putin. Dahil hirap na sa pagre-recruit ang hukbong Ruso, bumaling si Putin sa sapilitang mobilisasyon at pagpapadala ng draft order sa mga Ruso. Pagkatapos, dumating ang mga pulis sa bahay nila. Parang inaaresto sila at ipinapadala sa harap ng labanan. O, hulaan mo kung anong nangyari? Sa ilang baryo, hindi masaya ang mga pamilya ng mga sundalong na draft at nagdudulot ito ng problema. Panoorin ang video sa screen mo. Habang pinaiigting ng pamahala ang Ruso, ang marahas nitong programa ng sapilitang mobilisasyon, sinusubukan ng mga asawa at ina ng mga lalaking biglang nawala mula sa mga kalsada ng Pensna, isang reyon sa Rusya, at ikinulong ng ilang araw hanggang pumayag silang pumirma ng kontrata na harangin ang mga bus na magdadala sa kanila sa isang pasilidad militar. Hindi pa yon sapat, dinagdagan pa ng Estados Unidos ang presyon sa Rusya. Ngayon, gaya ng alam ng ilan, dahil sa digmaan sa Iran at pagtaas ng presyo ng langis, may mga exemption sa pagpapaluwag ng mga parusa na pinayagan ang mga bansa bumili ng langis mula Rusya para matuloy ang kanilang supply. Napakagandang balita ito para kay Putin dahil mataas ang presyo at ang Rusya ay isa sa iilang bansa na may sobrang supply na maaari nilang ibenta sa kahit anong bansang gustong bumili. Kaya naman, malaki ang kinita ni Putin doon, marahil nasa 10 bilyong dolyar. At ito mismo ang dahilan kung bakit nakikita natin ngayon na nagbabago ang mga pahayag mula sa Rusya. Kamakailan, sinabi lang dating ministro Sergey Lavrov na bukas ang Rusya sa negosasyon. Ngunit, ang Estados Unidos ang hindi tumutupad sa kasunduan. Ayon kay Lavrov, may kasunduan ang US sa Alaska mula sa pagkikita ni Putin at Trump. Ngunit hindi tinutupad ng US ang bahagi nito. Pakinggan ninyo. Handa kaming i-renew ang mga ito anumang oras. Handa kaming ipagpatuloy ang mga ito anumang oras mula mismo sa puntong nahinto sila. Batay sa mga ulat, noong nakaraang taon, may nagsabi sa mga Ukranyano na hindi na kailangan palawigin ang dialogo. Laban na lang tayo. Kaya ngayon, nag-aaway na sila. Pero uulitin ko, tuwing nagsasalita ang Pangulo tungkol sa issue ng Ukraine, lagi niyang binibigyang diin na malinaw nating mas gusto ang isang pampolitika at diplomatiko na pag-aayos. Umiral ang kasunduang ito. Ang mga parametro ay napag-usapan at napagkasunduan sa Alaska halos 1 taon na ang nakalipas. Halos 1 taon na nakalipas noong ang mga Amerikano. Nang inilatag ng mga Amerikanong negosyador ang kanilang programa at plano ng aksyon, pumayag kami sa planong iyon. Inasahang magdudulot ito ng pagsisimula ng negosasyon tungkol sa mga detalye ng pampulitikang kasunduan.
Gayunpaman, gaya ng nakikita ninyo, ayokong maghinala na ang Alaska tulad ng mga aksyon ng Europa ay nilayon lamang para magpalipas ng oras para sa muling pagpapalakas ng armas ng rehimen ng Kiev. Ayokong isipin pa yon. Pero sa huli, nangyari ang mga bagay gaya ng nangyari. Nangyari ito kung paano ito nangyari. Oh, hulaan mo? Ganito na ang sinasabi ng Rusya simula pa Alaska at mula noong pagpupulong na iyon. Sa madaling salita, parang sinasabi na pumayag ang US na bitawan ng Ukraine para sumuko ang Ukraine sa Rusya at makuha ng Rusya ang Donbas nang hindi na kailangang makipaglaban para dito. Iyan ang ipinapahiwatig ng panig ng Rusya sa lahat ng oras. Sinasabi nila, "Oy, sinabi ng US sa amin na karapat-dapat kami sa Donbas." Pero hindi naman nila tinutupad ang pangakong yon. Sa totoo lang, wala namang ganung kasunduan. Ang totoong nangyari ay sinabi ng panig ng Rusya na, "Oy, ititigil namin ang digmaan na ito kung mapapapayag ninyo ang Ukraine na ibigay na lang ang Donbas." At sinabi ng US, hindi mangyayari yan. At hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Kahapon, kinumpirma ni kalihim ng Estado Marco Rubio yon habang nasa silid siya. Hindi ako nandoon, malayo ako sa Alaska. Pero kinumpirma niya ang sinabi ko. Pakinggan ninyo. Inakusahan ng Rusya ang US na hindi tinupad ang tinatawag nilang mga kasunduan o pag-unawa na napag-usapan daw sa Alaska. Walang kasunduan sa Alaska. May panukala sa Alaska pero walang missile doon. Kung may kasunduan, sana natapos na ang digmaan. Ngayon, sa huling bahagi, may isa pa tayong clip mula sa eksklusibong video na ilalabas para sa mga miyembro. Narito si dating Navy SEAL Chuck Farr na nagpapaliwanag ng mga footage mula sa front lines sa Ukraine. Napaka-edukasyonal nito para sa akin, kaya sana magustuhan at panuurin ninyo rin. Akala ng mga Ruso ay may nakita silang nasirang tangke ng Ukraine. Pero tangke pala nila yon. Oo, ganyan talaga ang mangyayari. Mas matibay ang mga Western na tangke ng Ukraine. Halos imposibleng masira ang isang M1 Abrams. Pwede mo itong hindi mapaandar, pero isa sa pinakaligtas na lugar sa labanan ay sa loob ng M1 na tangke. Ay atuwang-tuwa ang mga Ruso dito, pero alam mo, isa ito sa mga bangkay ng sarili nilang tangke. Gagawin ng mga Ukrainians na mapatigil ang sasakyang ito at sisiguraduhin hindi na ito marirecover o ma-repair. Palaging bumabalik para tiyakin ito. Alam mo, pabanatan pa nila ito hanggang magmukhang ganito. Siguro ito ang unang tanong na nakakatuwa. Kapag halimbawa, napahinto na ito, di ba? Isang tangke, paano nila ito inaalis mula sa harap ng linya? Meron silang mga sasakyan para sa pag-recover ng tangke, kaya may mga tangke sila na walang tore pero may malaki silang, alam mo na, parang tow truck dahil mas matipid pa ring ayusin ang isang tangke kahit na malaki ang sila nito. Mas mura itong ayusin kaysa bumili ng bago. Pero ang mga tangke ng Rusya, alam mo, may ganyang problema sila. Mayroon silang ammunition carousel sa loob ng crew compartment, kaya nakikita natin yung mga lumilipad na tor at kaya hindi sila ligtas sa laban. Alam mo, kapag tinamaan sila sa crew compartment, ibig kong sabihin yung tore nila parang napapalipad papuntang orbit ng Uranus at itong mga tao tapos agad ang laban para sa kanila kasi nakaupo sila sa ibabaw ng mga bala at mga bag ng propellant. Kaya nakita natin na lumilipad ang mga ture at bumubukas ang mga hatch na may apoy na sumisirit palabas. At ito ay isang depekto sa disenyo. Hindi nila ito maayos kung hindi sila gagawa ng bagong tangke. Sa tingin ko, maraming tangke talaga ang kailangang baguhin ng disenyo. Lalo na ngayon na ang dami na nating ginagamit na drone, di ba? Oo, tama ka. Alam mo, kanina lang kausap ko yung isa sa mga kasamahan ko sa Kiev Post at pinag-uusapan namin ang isang bagay. Mahihirapan kang paniwalaan pero 1,000 araw pa lang ang nakalipas mula nang magkaroon ng first-person drone na kayang pumatay ng mga tangke. Dati, wala pa talagang ganito. At alam mo, nagtrabaho ako sa industriya na militar. Kung pumasok ka sa Raytheon, 1,000 araw ang nakalipas. At sinabi mong, tingnan mo, may dala akong drone na $500 lang. Kayang pumatay ng mga tangke nito. Mga tangke. Sasabihin ng Raytheon, negosyo namin ang magbenta ng 270,000 Javelin missiles na pamatay ng tangke, di ba? Yung hob mo at DJI drone mo, hindi uubra. Pero di alam ng Ukrainian, ang sabi lang nila, subukan natin. Tara na, gawin na natin. At ito ang perpektong dahilan kung bakit. Binago nito ng lubusan ang labanan sa lupa.
Hindi palaos ang armor, hindi na ito lipas. Pero mula ngayon, kailangang harapin ng armor ang pangunahing banta ngayon na bago sa lahat. Kung interesado ka sa ganitong content at iba pang serye para sa mga miyembro, pwede kang sumali ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa join button o sa unang link sa description. Sa pagiging miyembro, magkakaroon ka ng access sa napakaraming content na inilalabas namin araw-araw ngayon. At bukod pa doon, susuportahan mo ang channel at ang aming coverage. Kaya maraming salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa next video.